Okay, dumating na guys yung ating Cherry Mobile. Hindi, Cherry lang. Cherry S11 Pro. Ito yung talagang pinag-uusapang phone ngayon kasi almost 2 years ata yung hinintay natin bago mag-release ulit ang Cherry ng bago nilang lineup. Ito nga yung S11 Pro at saka yung Aqua GR. Yung Aqua GR coming soon, abangan nyo yan. Bibili din tayo para ma-review natin. So, ito na siya. Ayan, nasa ano pa, Lazada packaging pa. So, i-unbox natin to ngayon. Pero before yan, guys, gusto ko lang kayo i-remind ulit na available pa rin yung ating mga quenched tumblers. Lalo na ngayong paparating na summer. Actually, nag-uumpisa na, umiinit na talaga. So, kailangan hydrated tayo palagi. So, maganda, may tumbler tayo palaging dala. So, quenched tumblers, guys. Kita nyo naman, ito pa rin yung ginagamit ko. Meron ng mga ano yan, may mga gasgas na pero ganun pa rin, ang tagal pa rin ng lamig tsaka ng init. So, guys, nandiyan yung link sa description box sa baba. Okay. So, tanggalin natin ngayon sa plastic itong ating Lazada package. Okay, una sa lahat, makikita nyo na naka-bubble wrap naman. So, meron tayong freebie dito. Bluetooth speaker, mobile game controller or grip. Ayan. So, ito yung dalawang freebie niya for freebies. So maraming salamat sa Cherry dahil nagsasama pa rin sila ng freebies kahit napakamura na nung kanilang phone. So tanggalin natin to sa bubble wrap. Okay, so ngayon guys, yung kanyang box ay puti na. Ayan, tapos meron tayong Aqua S11 Pro. So, yun pala yung kompletong pangalan nito. Cherry Aqua S11 Pro. Tapos, yung mas mataas na variant or mas mataas na model ay yung Aqua GR. Okay? So, dito sa likod, ayan, makikita ninyo, meron tayong top specs. Andyan yung ating Android 13 and Helio G99. Tapos, 5,000 mAh na battery capacity. 33 watts na guys, yung kanyang charging speed. So, lahat yan, titignan natin sa video na to. So, sa slide lang natin yan. Ayan, para siyang drawer. Ayan. Tapos sa loob, andito yung receipt. So, ibig sabihin guys, although meron pa rin plastic na nakabalot kanina, bukod dun sa bubble wrap, napansin ko kasi yung balot niya may punit na. So, ibig sabihin, nabuksan na talaga nila to. At ang reason pala, yung receipt. Ayan, yung receipt. O nga pala guys, for some reason, nabili namin itong Aqua S11 Pro for 7,648.95 pesos. So, tingnan nyo guys yung link dyan sa description box sa baba. Baka sakali, mabili nyo pa ng mas mura itong Aqua S11 Pro. So, ito guys yung phone. Tanggalin natin sa balot. Ang isa lang siguro sa hindi ko masyadong gusto dito sa mga na-release nilang phone. Wala ibang colorways na available. Talagang ano lang, matte black lang. Kahit yung GR, matte black lang. Ayan. Personally, okay naman sa akin tong matte black. Kasi hanggat hindi siya glossy, okay yan. Kasi kita niyo yung likod, oh. Talagang matte na matte. Hindi kapitin ng fingerprints, ng smudges. Yung kanyang camera module, parang iPhone. Kasi yun naman na talaga standard ngayon, sa totoo lang. Napakadaming mga phones sa ngayon. Yan na talaga yung itsura ng camera module nila. So, ganun din to. Ayan. Diba? Okay naman. Tapos flat pa rin yung mga sides niya. Tapos dito sa harap, meron tayong protective film na tatanggalin natin maya-maya. May top specs pa rin. Tingnan muna natin yung iba pang laman nitong box. Meron tayong SIM ejector pin, mga silica gel. Ayan, may silica gel tayong dalawa. Meron tayong simple na manual. Yan ang tama. Good job, Cherry Mobile. Or Cherry, sorry. Kasi karamihan ng mga phone sa ngayon, hindi naman masama na magkaroon ng makapal na instruction manual, user manual, warranty information. Ang problema, dahil sa unang tingin, napakakapal, talagang ang default natin, wag nang basahin yan. Dami-dami, alam ko naman ang i-operate yung phone. So, hindi na natin babasahin. Sayang yung papel. Pero kita niyo ginawa ng Cherry. Oh, di ba? Isang card lang para sa simple instruction. Parang sa ano din, parang sa iPhones, di ba? Galing. Ayan, no? Meron pang safety instruction dito sa likod. Di ba? At least, nakakaingayan yung basahin. Wala, nabanggit ko lang kasi ngayon lang ulit ako nakakita ng ganyan. Anyway, so, ito pa pala. Meron tayong jelly case, guys. Tingnan natin yung jelly case niya. Okay.
Pasado naman guys, hindi naman super lambot pero malambot pa rin. Matigas yung mga gilid, may protection ng kaunti para sa camera bump. Okay, protected naman lahat ng sides. Tapos, charging brick. Wow, nakabalot ha. Di kagaya nung ibang, nung previous phones ng Cherry. Yun yung isa sa mga lagi kong napapansin, diba? Hindi nakabalot mabuti. Pero ngayon kita nyo naman, balot na balot. Talagang ang laki ng in-improve. Ayun, nakita nyo din to. Oh. Dati kasi naka-open pa yan. Kaya tingnan natin ah. So ito yung kanyang charging brick. Color white. So last natitingnan natin ito. Malamang ito yung cable. Check na rin natin. So yes. Uy, meron tayong wired earphones oh. Nice. Galing ah. Cherry ah. Galing ah. Unboxing pa lang. Talagang ano ah. Kakabilib ba? Up, USB-C to USB-C cable. Okay, so first impression sa unboxing, ang laki na in-improve. So good job sa Cherry. So puntahan natin tong phone, tanggalin natin tong kanyang balot. Okay, so may ano na, may naka-install or pre-install na screen protector guys out of the box. For 7,999 still to guys. Ngayon pa lang, masasabi ko talaga na ang ganda ng phone na to. Pero syempre, abangan nyo pa rin or panoorin nyo itong buong video na to kasi ito pa lang yung first part. Setup ko muna to, tapos kukuha ko na ilang mga benchmarks, tsaka camera samples. Okay, balikan ko kayo. Okay, so fully setup na guys at nakakuha na ako ng mga benchmark tsaka ng mga camera samples dito sa S11 Pro. So pag-usapan natin. Okay, so kagaya nung nasabi ko dun sa unboxing, proportion talaga guys yung bezel ng phone na to at yan ang isa sa mga unang-una nating mapapansin at ma-appreciate sa phone na to. Ang galing ng ginawa ng Cherry kasi talagang ang premium na itsura. Kita nyo naman. Oh. Usually dito sa mga ganitong presyo, less than 10,000 pesos, i-expect natin na makapal yung chin. Pero dito talagang pantay na pantay. So good job sa Cherry. So tingnan natin yung bawat side. So dito sa taas, yan, meron tayong secondary microphone na makikita. Dito naman sa may right side, yung ating volume up and down buttons, pati yung kanyang power lock button. Sa kabilang side naman, yung ating SIM tray. Ayan, silipin natin. Okay, ito guys. So, mapansin niyo hybrid yung ating SIM tray. So, pwede tayong magkabit dito or magselpak ng micro SD card at saka ng isang SIM card. O kaya naman, dalawang SIM card pero walang SD card. Tapos dito naman sa may ilalim ng S11 Pro, makikita natin yung kanyang speaker, yung USB-C port, tsaka yung main mic at meron tayong headphone jack. Tapos syempre sa likod, kagaya ng naipakita ko na sa inyo, yung ating camera module at meron tayong Cherry branding dito sa may baba. So yung biometrics natin dito guys, yung fingerprint scanner ay in-display. So try natin kung reliable. Okay naman. Actually yung animation niya hindi ganun kaarte at ang bilis lumabas ng nung fingerprint. Hindi kagaya ng ibang mga phone na parang 1 to 2 seconds bago lumabas, pero ito ang bilis eh. Ayan. So okay naman, reliable. Ngayon, pagdating guys sa haptics ng phone na to, in-off ko agad, disable ko kasi hindi ko talaga nagustuhan. Ang feels niya talaga entry level. Kasi meron akong mga na-review yung phone na entry level, mura, pero yung haptics sila, almost mid-range na yung quality. Pero ito talagang entry level. So, in-off ko na lang kasi hindi talaga maganda sa feels. Ngayon, pagdating sa speaker, so nakita nyo kanina, isa lang talaga. At maganda naman yung placement kasi kapag nag-landscape mode tayo, yan, hindi natin matatakpan. Yun nga lang, dahil isa lang nandito sa baba, hindi ganun ka-immersive. Although malakas naman, okay yung quality, hindi naman tunog lata. Pero yun nga, wala tayo dito sa taas, so hindi tayo naka-steer speakers, so hindi immersive kapag nanonood tayo or naglalaro. So overall guys, pagdating sa design itong Cherry S11 Pro, masasabi ko na goods para sa presyo niya. Hindi siya mukhang mumurahin. Napaka-premium naman ang feels niya. Yun lang talaga yung haptics. Talagang medyo nakasira dun sa experience. Pag-usapan naman natin ngayon yung display. So meron tayo ditong 6.7 inch Full HD Plus AMOLED 120Hz yung refresh rate. Hindi natin to talaga typical na maririnig dati sa isang less than
10,000 pesos na phone. Pero grabe guys yung panahon ngayon. Ang tindi ng mga entry-level phone. At isa na itong S11 Pro sa magpapatunay na talagang ang mura na ng mga phones ngayon na mataas yung quality. At kasama na itong S11 Pro. Ang lupit guys. Ang ganda ng display niya. Yung brightness niya okay naman kahit outdoor. Nakikita ko pa rin lahat ng mga details, information sa display. Medyo glossy lang syempre. Hindi naman to naka-matte na display. At medyo nakadagdag sa pagiging reflective yung kanyang screen protector. Pero karamihan naman ng mga phones ganyan talaga. So overall wala akong masabi guys. Ang ganda ng kulay. Ang ganda ng color reproduction niya. At ayun nga, Full HD na ito guys. Tapos AMOLED 120Hz. So, parang sa display pa lang, kukonvince tayo na talagang sulit to para sa 7,999 pesos. Kasi ang ganda talaga ng quality, lalo sa personal kapag nakita nyo to. Pero syempre, tapusin nyo tong video kasi merong isang aspect tong S11 Pro na medyo makakasira talaga sa overall experience ng phone na to. So, balikan natin yung display. Okay, ngayon, yung kanyang wide vine security level guys, makikita ninyo, level 3. So, hindi tayo makakapag-play talaga dito ng mga HD content sa mga streaming services. Pero, para ma-double check, tingnan natin yung Netflix. Ayan guys, kitang-kita naman na yung kanyang maximum playback resolution ay standard definition. At medyo nakakalungkot talaga kasi sayang di ba? Full HD+, AMOLED, tapos hindi man lang tayo makapag-play ng HD sa mga streaming services. Sa YouTube pwede. Pero sa Netflix tayo nanonood usually ng mga movies tsaka ng mga TV series. So sayang naman. Ngayon, puntahan natin guys yung settings, display settings. At tingnan natin kung meron tayong option para mabago yung timpla ng kulay niya. So meron tayo ditong color mode and temperature. Ayan, so pwede guys. Meron tayong dalawang preset. Normal, para mas maging natural yung kulay niya. Pero kung gusto nating mas vibrant naman, vivid. Tapos meron tayo ditong tatlong option din para sa color temperature. Merong warm, meron ding cool. Ayan, nasa sa atin na yan. Tapos pwede pa nating timplahin manually. Tatlo din yung option natin pagdating sa screen refresh rate. Meron tayong dynamic which is from 120 bababa siya to 60 Hz kung kinakailangan. Kung gusto naman nating i-lock to 120 Hz, meron tayong high. Tapos yung standard ay 60 Hz lang. Ngayon, tinignan ko guys, chinek ko kung bumababa ba talaga ng kusa kapag naka-dynamic yung ating screen refresh rate setting. And yes guys, from 120 Hz, agad-agad siyang bababa to 60 Hz. So makakatipid tayo sa battery. At mamaya pag-usapan natin yung SOT na nakuha ko sa phone na to. Okay, pagdating naman guys sa performance, naka-Android 13 na tayo dito out of the box. Tapos 8GB na yung ating RAM. 256GB yung ating internal storage. UFS 2.2 na yan. Correction, parang UFS 2.1 yung nasabi ko kanina. Tapos, Helio G99 yung ating chipset. At sobrang gasgas na yung chipset na yan. At kilala natin talaga na performer naman guys. Depende pa rin sa configuration niya kung ilang RAM, kung gaano kabilis yung storage. Pero dito sa S11 Pro, tingnan natin yung Antutu para magka-idea tayo kung okay yung performance niya. Okay, ito guys, kita nyo naman. Almost 500,000 yung nakuha nating score. So, very, very decent para sa 7,999 pesos na presyo. 416,000 guys, diba? Malupit. So, marami tayong mga phones sa ngayon na parang nasa nasa 9,000 pesos. Pero nasa 300,000 plus lang yung Antutu score. Pero ito, 400,000. So talagang maasahan natin na maganda yung performance. At malaking tulong dyan yung kanyang storage kasi UFS 2.2 na. So mabilis talaga yung read and write speed nun. Ngayon dito naman sa wildlife stress test, makikita nyo guys na after ng matagal-tagal na test na to, 4% lang yung nabawas sa kanyang battery. Tapos sa temperature, 2 degrees lang yung nadagdag. So goods na yan. Okay, so test natin siya dito sa SpongeBob Cosmic Shake. Okay, medyo mabigat talaga to. Actually, mabigat talaga tong game na to. So, tingnan natin kung kakayanin niya. So, kagaya na makikita nyo guys, smooth naman siya overall. Yung setting natin dito ay naka-high lang lahat. Okay, yung max graphic setting kasi nito, epic. Pati resolution, ang max niya ay epic. So, yung S11 Pro, itong nilalaro natin ngayon, inilagay ko lang sa
high setting. So makikita ninyo, okay yung graphics. Wala namang hiccups so far. Yan, okay naman siya. Pero nung nilagay ko sa Epic ayun, struggle na talaga siya. Hindi niya talaga kaya. Pero dito sa high, yan, satisfied naman ako sa feels niya. Yan, walang struggle. So okay naman. Okay, dito naman guys sa Asphalt 9. And makikita ninyo, overall, again, napaka-smooth. At hindi naman potato quality na generate ng graphics. Decent naman. Hindi naman kanto-kanto. So, ma-enjoy natin guys kahit yung mabibigat na games dito sa S11 Pro. Hindi lang siya basta pang casual gaming. Kahit sa medium settings, ma-enjoy pa rin natin yung graphics kahit dun sa sobrang bigat na mga games talaga. Ma-handle niya na maayos. Ayan o. Kita niyo naman, diba? Walang lag. Walang stutter, walang struggle. So, okay naman. Okay na okay ito sa gaming. Okay, so dito tayo sa kanyang camera. So, according sa Cherry, meron tayong 64 megapixels AI triple camera. So, tatlo yan. Pero hindi nila in-specify kung ano yung dalawa. Kung ultra-wide ba, kung macro, kung depth sensor, ganyan. Tapos ang kanyang front-facing camera, 16 megapixels. So, napaka-acceptable. At may expect natin na sa specs na yan, magiging okay yung quality. Pero sa presyo naman, i-expect din natin na katamtaman lang yung quality na makukuha natin dito. So, tingnan na lang natin. O nga pala, before kayo pakita sa inyo yung mga sample photos, meron tong 108 megapixels na mode. So, yun yung mode palagi na ginagamit ko para makuha natin yung highest quality possible sa mga photos. Sa video naman, dito sa likod, 2K, video recording yung pwede, sa harap Full HD. Okay, so tingnan natin ang mga samples. So ito guys yung 1080p na video recording dito sa selfie camera nitong Cherry S11 Pro. So sa ngayon nakatutok tayo sa araw. Ayan, so try natin itong malikod kung maliwanag pa rin. Ayan, okay pa rin naman. So try natin maglakad ngayon. Tingnan natin yung stabilization niya. Ayan, so parang blown out tayo sa umpisa pero magbabalance naman yung exposure. So okay yung ano niya, yung HDR niya. Ayan, nakatalikod tayo sa araw, medyo madilim nung una, lumiliwanag naman. So nakakapag-adjust yung selfie camera niya depende sa sitwasyon. Okay? Ano masasabi nyo? Comment kayo dyan sa baba. Okay, so ito naman yung 2K video recording dito sa main camera nitong S11 Pro ng Cherry. Okay? Di naman siya ganun kaalog. Hawak ko lang siya ngayon. Handheld lang. So try nating mag-zoom. Try nating i-zoom to pinakasagat niya ay 4 times. Decent pa rin, di ba? Pag naka-zoom, medyo maalog na. Pero pag ganyan, steady lang naman. Ayan. Okay, ano masasabi niyo guys sa quality? Comment kayo sa baba. Okay, so overall nakita nyo naman, talagang maganda. Okay naman. I mean, para sa presyo niya, maganda na yan. Hindi ko naman sinasabi na parang mid-range or flagship level yung quality. Pero okay na yan para sa 8,000 pesos na presyo. Isipin mo, naka-AMOLED ka pa, 120Hz. Tapos, acceptable yung quality ng kanyang camera. Ngayon, ito yung problema guys. Ito yung sinasabi ko na medyo makakasira dun sa experience natin. Hindi ko pa pinakita dun sa mga samples kanina yung selfie pictures. Okay? Pinakita ko yung selfie video kanina. Pero yung selfie pictures, guys, pakita ko sa inyo ngayon. Okay? Mapapansin niyo na may problema tayo. Kasi yung pag-focus niya sa mukha, hindi talaga sharp, guys. Pakita niyo na yung likuran ko, mas sharp kay kukumpara sa mukha ko. Nakailang take ako, kahit pa mag-portrait mode ako, ganun pa rin. So ngayon, guys, i-test natin ulit. Para sa huling pagkakataon,
Bigyan natin ng chance ulit. Okay? So, magkitake ako ngayon ng selfie. Ayan. At least makikita nyo na actual, diba? Okay? Okay, so tingnan nyo yung result. So, makikita nyo guys, kahit i-zoom natin yung mukha ko, malabo talaga. So, may problema tayo pagdating sa pag-focus ng selfie camera sa mukha natin. Meron minsan may lumilitaw minsan na square. Ibig sabihin nun, nadedetect ng selfie camera yung mukha natin, pero bigla siyang mawawala. So, siguro yun yung reason kung bakit hindi siya makapag-focus na maayos. Okay, so dito naman tayo guys sa kanyang battery. So, meron tayong 5,000 mAh na battery capacity, 33 watts yung kanyang charging speed. Ngayon, very decent na yung nakuha nating SOT dito. Pakita ko sa inyo. Okay, ito guys, kita nyo naman, 12 hours and 10 minutes. Although, hindi impressive, pero pasado na para sa presyo niya. At malamang or possible na ma-improve pa to ng Cherry kung magkapadala pa sila ng mga software update para ma-optimize pa yung battery. Pero sa ngayon, ito yung nakuha natin sa PCMark, 12 hours and 10 minutes. Ang setting natin yan, naka-dynamic, yung refresh rate, 50% brightness. Ngayon, pagdating naman sa charging guys, from 4% to 100%, 1 hour and 21 minutes ko na charge itong S11 Pro. Okay, so overall guys, sa tingin nyo, bibili nyo ba itong Cherry Aqua S11 Pro? Comment kayo dyan sa baba. Ngayon, kung ako tatanungin kahit meron tayo nakita mga cons or downside dito sa phone na to, kagaya na lang halimbawa ng selfie camera, yung sinabi ko kanina, yung kanyang haptics, ganyan, okay pa rin. Pasado pa rin siya guys para sa 8,000 pesos. Ang dami na natin makukuhang value kumpara dun sa presyo na yon. Again guys, AMOLED, 120Hz, although hindi tayo makakapag-play ng mga HD content sa mga streaming services, pero napaka-pleasing sa mata ng display ng phone na to. At kahit nga outdoor, sinabi ko kanina, kitang-kita pa rin yung screen. Tapos, yun nga, yung kanyang selfie camera, medyo ano talaga yun. Medyo crucial na kasi sa ngayon yung selfie camera kahit sa mga murang phone. Meron ako mga na-review yung phone kasi na kahit 8 megapixels lang yung kanyang selfie camera, okay yung quality. Sharp yung mukha natin. Yung 1080p video niya, okay na for vlogging. Pero ito, medyo madidisappoint ka ng konti sa selfie camera. Pero again, overall, pasado pa rin para sa 8,000 pesos na presyo. Talagang sulit siya. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood guys. Maraming salamat sa mga naghintay sa review ko dito sa Cherry Aqua S11 Pro. Abangan nyo yung Cherry Aqua GR na review ko. Malapit na rin yan. So, yun. Sana nakatulong tong video na to para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.